Pakiusap ko lang kung sino man ho kayo, huwag niyong gamitin ang pagkakataong ito, ang trahedya namin. Yeah. Kung kayo ay sadyang nangangailangan sa buhay, parang awa niyo na ho, huwag niyo hong gamitin ito. Dahil kami ho bilang pamilya, si BP Inday, si Congressman Pulong, si Mayor Baste, hindi ho kami hihingi ng tulong o financial na tulong sa ibang tao. Kami ho, kung kinakailangan naming umutang, yun ho ay gagawin namin. Merong nagkwento sa akin, maraming lumalapit kasi alam nila, desperado kami, di ba? Yeah. Lumalapit sila na ganyan. Sabi ko, kung kaya mong gawin, bakit hindi mo na lang gawin? Bakit, yun, maraming mga kwento, mga storya. Sige, kung kaya mong gawin, gawin mo na lang. Yun ang ano ko. So pakiusap ka lang. Yung totoong nurse, alam mo, natulog sa bahay namin, Maharlika. Yung totoong nurse na nag-alaga, ako nag-interview na before pa siya naging presidente. So sa bahay namin niya natutulog, sa sala namin natutulog, nag-aantayan kay PRD kung kailan siya tatawagin. So, yung totoong mga nurse hindi nagsasalita. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga boss at mga kababayan. Sa araw na ito, magandang pag-usapan natin kasi ito, interview ni Ma'am Harlika kay Madam Hanilet Abansenya, yung common law wife ni PRRD. Pero bago nating simulan yan, siyempre bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin, mga boss natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo lahat. Diyan, kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick. Gaya ng sinasabi natin dito, yung pag-uusapan natin ay tungkol sa interview. Yan ang panunuorin natin at mamaya bibigyan natin ng reaksyon. Pero siyempre, panoorin muna natin para makapagbigay tayo ng reaksyon. Kaya sabay-sabay natin panoorin. Pasok ang video. Hello, magandang araw sa lahat ng aking mga kababayan. Ayan, talaga namang ngayon, makikita nyo kasama natin si Mama Hanilet, kung saan nandito po kami sa The Hague pa rin. At napagbigyan tayo ng pagkakataon na makasama siya ngayong araw na ito. Kaya ma'am, thank you so much. At kumusta po yung inyong pag-visit? Ilang days na po kayo dito? 25 yata kami. 25 kayo dumating. Oo. Kumusta naman po kayo nung nakita? Na-visit nyo na si PRRD, di ba? With Kitty. At pagdating niya doon sa ano namin, nagyakapan kami tatlo, tapos sabay-sabay kami ni Kitty kumanta ng happy birthday sa kanya. Oo. Dito si Kitty sa kabilang pisngi, dito ako sa kabila, kasi kami kanta ng happy birthday. Yun, hanggang ano. Hindi po umiyak si PRRD. Ay, hindi. Kayo po. Kasi sabi Ako ni pa, Inday, pwede wag daw ba? kayo umiyak. Ako pa medyo ano ba ako. Ano po yung sinabi ni former President PRRD sa inyo? Ano, sabi niya, kagaya ng sinabi niya kay BP, sabi niya, there will be a day, there will always be a day of reckoning. Yeah. Tsaka sabi nga niya, kinote niya nga Psalms 91 verse 8, Yeah. I will let you see with your own eyes the destruction and the punishment of the wicked. Yeah. Ang ganda ng promise ng Panginoon. So very positive po si PRRD. Ano yung parang pinaka-importanting mensahe niya sa inyo nung time na nag-visit kayo sa kanya? Nung kinwentuhan ko kasi siya kung ano nangyayari sa labas, sabi ko, ikaw na ayaw mong ipaalam, ayaw mong magpa-istorbo tuwing birthday mo, natutulog ka lang. Ngayon buong mundo ang nagse-celebrate ng birthday. Birthday niya. So tuwang-tuwa naman siya. Oo. So Masaya siya. nagbanggit ba siya na, like personal messages sa Pilipino, mga kababayan natin? Sabi niya, salamat sa suporta at sa pagmamahal. As usual, sabi niya, mahal niya ang lahat ng ang mga Pilipino sa buong mundo, sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Saan mang parte ng bansa, mahal niya. Yun naman talaga Miski na ng presidente siya, mas minahal pa nga niya ang Pilipinas at ang Pilipinas. Yeah. So ako po talagang nag-travel din ako para ma-witness talaga namin yung yun nga yung pang-aapi sa family ninyo at lalo na kay Pangulong Duterte. Kitang-kita din naman namin million tao talaga ang nag-support sa inyo. Pero ako po ay bilang isang just an ordinary citizen, marami din lumalapit kasi sa akin ng mga tao. Minsan nagpe-pretend na they are connected with you or I don't know, may mga nung kahapon sa ground nandoon ako. May mga pinaparating sa akin na mga information na may mga taong nangihingi ng tulong in behalf of your family. Inaalaw niyo po ba yon? Hindi.
pakiusap ko lang kung sino man ho kayo, huwag niyong gamitin ang pagkakataong ito, ang trahedya namin. Yeah. Kung kayo ay sadyang nangangailangan sa buhay, parang awa niyo na ho, huwag niyo hong gamitin ito. Dahil kami ho bilang pamilya, si BP Inday, si Congressman Pulong, si Mayor Baste, hindi ho kami hihingi ng tulong o financial na tulong sa ibang tao. Kami ho, kung kinakailangan naming umutang, yun ho ay gagawin namin. Merong nagkwento sa akin, maraming lumalapit kasi alam nila, desperado kami, di ba? Yeah. Lumalapit sila na ganyan. Sabi ko, kung kaya mong gawin, bakit hindi mo na lang gawin? Bakit, maraming mga kwento, mga istorya. Sige, kung kaya mong gawin, gawin mo na lang. Yun ang ano ko. So pakiusap ka lang. Yung totoong nurse, alam mo, natulog sa bahay namin, Maharlika. Yung totoong nurse na nag-aalaga, ako nag-interview na before pa siya naging presidente. So sa bahay namin niya natutulog, sa sala namin natutulog, nag-aantayan kay PRD kung kailan siya tatawagin. So yung totoong mga nurse hindi nagsasalita. Kami may group chat kami ng kasama ng mga nurse na nag-aalaga, nagre-report sila sa akin kung ano. So yung totoong nurse, hindi iyan nagsasalita. Code of ethics yan ng nurse na hindi ka dapat magsalita. Disclose sa iyo. Yes. Nagtatago yung totoong nurse. Kung nagpapanggap ka na ikaw nag-aalaga, nag-nurse ka, para mahiya ka naman sa totoong nurse na nag-alaga, nagpupuyat sa kanya. Pero kung yung nurse ni Pangulong Duterte, di ba, hindi naman inallow na mag-stay Kaya dito? ultimo nurse, di ba? Ang nangyari niyan, hanggang ngayon, para sa akin, parang bangungot. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalain na pag walang passport ang tao, pwede palang idalahin sa pwede palang dukutin. Kidnapin, yeah. Kasi ako, yun nga yung mga nakakarating sa akin ng mga mensahe na may mga nagpapanggap no ng mga taong nag-connected sa inyo or kakilala or kamag-anak kayo. Yung iba hindi ko naman talaga kilala, kayo lang naman ang kilala kong mga relatives niya. So ang sa akin lang, ma'am, pinararating ko lang sa inyo kasi sa akin din may lumalapit kahapon nga po, may mga nag-aabot ng mga mga sobre, mga birthday cards. So sinasabihan ko sila na yung family ninyo, which is in-announce na Inday, hindi nanghihingi ng financial help. But birthday greetings is fine. Birthday greetings, mga cards. Okay, so meron pala kasi pampaano ng ano niya. Dinala ko ngayon ba, pinasign ko na, pinabati ko nga para lang maanuhan siya. Yung alam mo, para maanuhan ng yung spirits niya, gumaan yung loob niya, maging sumaya siya ng konti doon dahil sa mga pagbati ng mga tao. So kasi may mga nurse pa lang nagpapanggap. Ang alam ko parang may mga nagbo-volunteer dito sa Dahig, pero may mga nagpapanggap din pala ng mga nurse daw. Alam mo, ang nangyari niyan, siyempre ako nurse, registered nurse ako. So, kinontak ko na sa pag alis pa lang nila, kumontak na ako, yung sa PRC sa Davao. Davao, okay. Sabi ko, tulungan mo ako makahanap ng nurse doon. Dito. Sabi ko, whatever na i-remit, wire transfer yung sweldo niya papunta dito. Siya nakakontak ako, natawagan ko, ma'am, ganito. It turned out, wala lahat, bawal lahat. Ultimo yung nurse na personal nurse niya na before siya tumakbo ng presidente na in-interview ko. Kasi mabuting tao yun, mapagkatiwalaan mo talaga. When it comes sa pera, mapagkatiwalaan. Hindi pinasama. Kaya nga, nung tinawagan ko na, alam ko nakalanding na, nung tinawagan ko siya, nag-iyakan kami, ma'am, hindi kami pinasama. Yun ang So, kami nga para lang mapaano ko sa inyo na ang pamilya namin hindi ho manghihingi o magsusolicit sa inyo ng kahit na anong financial na tulong. Kami nga ni BP Inday nagtutulakan. Nung nasa Davao pa ako, sinabihan ko na si Inday. Sabi ko, bigyan mo ako ng magpadala ako. Paano ko ipadala? Hanggang ngayon hindi niya ako sinasagot. So ganun kami. So yung mga makapal lang mukha diyan, parang awa niyo na. Yeah. So, for the record, mga kababayan, wala pong nurse si Pangulong Duterte dito sa Dahig, except yung nandoon sa ICC kung sino man yung assigned ng institution. Tama po ba? Hindi ko talaga alam. Malabo ang ng loob sa loob. Hindi ko alam. Marami akong hindi alam. Pati sinasabi lang nila ganito. Basta ako, sinabi ko lahat. Anong sitwasyon niya. Sinabi ko lahat kasi medical, medical history niya. Yes. Kung ang niya. Yun lang ang kaya kong sabihin. Pero yung sila ang magbigay, yun ang mahirap kasi sila hindi nagbibigay ng kung ano ang information. Yun ang
Pero yung medical history ni PRRD na i-forward na sa kanila lahat, tama ba sa ICC? Inaasikaso ng mga lawyers lahat. Inaasikaso kasi kailangan, sino bang 80 years old ang hindi na kailangan Nangailangan ng healthcare, ng kalinga, medical Yes, attention, medical or whatever, di ba? 80 years old, sino bang hindi nangailangan yan? Alam niyo, natuwa ako kasi I was there, no, na nagsasalta si Inday sa Taong Bayan, na nagkakasundo kayo dahil sa schedule kung paano mag-take turns kayo sa pagbisita kay PRRD. Kami na mga sumusuporta kay PRRD sa family ninyo, ay talagang natutuwa kami na sa ganitong klaseng sitwasyon ni PRRD, nagkakaisa po kayong mga magkakamag-anak. So yan lang yung tinitignan namin. Doon din kami humuhugot ng lakas bilang mga supporters ninyo. At ako naman nasad dahil for the first time na narinig ko sa inyo na mayroon palang nagpapanggap na mga nurses or whatever kay PRRD. So sana wag naman gawin yon. And alam ba ni PRRD po yun, yung mga ganong issue? Hindi niya na alam yun. Hindi ba na natin sabihin? Hindi ko na, I tried, hindi ko na sinabi sa kanya anong situation after na umalis siya. Kasi talagang harassment. Yeah. Ako, doble ang trauma ko nung sa Manila, pati sa Davao. Doble talaga ang trauma ko. So, my daughter was not in Davao at the time. Yeah. After nan. So, grabe, doble talaga trauma ko. Yeah. So, we're here for you, Ma'am Hanilet. Gusto ko lang, i-inform sa ating mga kababayan, so far, ano po yung, nasang stage kayo ngayon? Na-accept nyo na ba totally na napakidna o inabdak ang Pangulo? Reality na yun wala siya sa amin Ang ano na lang namin talaga, pinangawakan namin. Dasal na lang kami ng dasal. Dasal na ako ng dasal. Tsaka ang promises ng Panginoon, yun lang. Yeah. Yan naman talaga. Sa napanood nating interview, syempre magbibigay tayo ng reaction dito. Unang-una, papasalamat tayo kay Buljak Vlog dahil sa video po sa kanya po ito galing. Kasi nandun talaga ito sila sa The Hague, Netherlands, doon mismo sa detention cell kung saan nandun si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At okay naman daw sa narinig natin doon sa interview, pero ang hindi lang maganda maraming mga nagpapanggap. May mga mangilan-ngilan na ginagamit yung pagkakataon para gamitin yung kanilang pamilya at gamitin yung pagkakataon na pangyayari para pagkapirahan. Kasi mayroong mga kagaya ng sinabi ni Ma'am Harlika na mayroong mga mangilan-ngilan lang naman na mga Pilipino di ba? Sana wag naman ganun. Kaya ang pakiusap nga wag naman ganun kung kailangan daw nila ng pera, sabi ni Madam Hanilet, manghingi sila ng maayos, hindi yung kung ano-ano pa. At saka isa pa, marami palang nagpapanggap. May mga mangilan-ngilan na nagpapanggap na konektado sa kanilang pamilya para syempre, alam mo namang Pilipino hindi maiwasan. Reality yan. Real talk yan. Na may mga Pilipino talaga na pagdating sa mga ganito pagkakataon, gumagawa ng paraan para magkapera. Isang halimbawa na lang dyan, yung pag may sunog. Pansin niyo pag may sunog sa isang lugar, dyan umatake yung mga malilikot ang mga kamay. Kasi imbis na, syempre, hindi mo naman pipigilan yun kasi tutulong na kukunin yung mga gamit mo, pero wag ka. Hindi mo na makikita yun. Halimbawa lang yun sa ganitong mga pangyayari. Pero sana, wag naman. Makonsensya naman kayo. Nandun na ngayong tao para sa kabatiran ng lahat. Ito pala si Madam Hanilet Abansenian, common law wife nga ni PRRD, isang RN pala ito, registered nurse. Sabi niya dyan, narinig naman natin at napanood natin. At syempre pa, kagaya ng sinasabi natin dito, hindi nga sila daw nanghihingi ng kung ano-anong financial support kasi meron daw mga taong lumalapit sa kanila para magbigay. Pero ito tinatanggihan nila. Di ba? Ang ganda. Kasi dito lumalabas yung ugali natin mga Pilipino, yung tinatawag nating bayanihan system. May mga tao talaga na nagkukusang loob na magbigay sa kanila ng konting halaga siguro, pero tinatanggihan nila sapagkat sabi nga nila kaya pa naman nila. Kung kailangan mangutang sila, gagawin daw nila yun. Ito may mga prinsipyo. Kung tutuusin, pwede nga ito sa kagaya ng sinabi ni Attorney Panelo. Kung tutuusin, kayang-kaya nilang gawin yan Kasi inaalok naman sila Marami naman nag-aalok sa kanila. Pwede nilang tanggapin, pero hindi raw. Diba? Kahit noon pa. Si dating presidente nga raw, inuferan niya ng isang tycoon na bibigyan siya ng bahay. Mamili ka na kung anong bahay ang gusto mo. Ako nang bahala sa bayan. Itinanggihan po daw ni Pangulong Duterte sapagkat ayaw niya Gusto niya talaga yung kanyang bahay lang kung anong bahay meron siya ngayon. Balik tayo dito sa interview ni Ma'am Harlika kay Madam Abansenia. Nakikita natin na talagang seryoso sila na sabihin at nakiusap siya, paglilinaw lang na hindi po sila tumatanggap ng kahit anong financial support. Siguro yung mga greetings, pabati, yung kagaya nung nag-birthday nga
mga cards, mga greetings, po pwede yun, pero pagka pera, talagang tinatanggihan nila yan. Hindi raw po pwede. Ganyan daw kasi ang usapan nila ng pamilya. Kasama sila, syempre sila BP Sara, Pulong at Basti. Yun ang pinag-usapan nila na walang pera talaga na tatanggapin kahit na kusang loob pa yan. Di ba? Maganda. Ang moral lesson na makukuha natin dito kahit gaano pa kabigat ang problema na dumating sa kanila kayang-kaya nilang gawa ng paraan sa pamamagitan ng kanilang pamilya. Hindi kagaya ng iba. May kakilala ko. Naalala ko lang, ikwento ko lang sa inyo para naman mayroon tayong mayroon tayong Ricardo sa ating reaction video. May kakilala ko. Noong hindi pa nagkasakit, nagbebenta ito ng kung ano-ano. Pero nung nagkasakit na, nangihingi doon sa pinagbibentahan niya. Alam ko mayroon din kayo kakilala na ganyan. Sinisingit lang natin ito dito sa ating reaction para naman mamulat tayo sa katotohanan na ganyan talaga ang buhay ng tao. Mayroon mga mapagsamantala at mayroon naman talagang diretso lang sila. Isa ito sa mga nagustuhan ng mga kapwa natin Pilipino. Kaya nga tinawag siyang Tatay Digong. With that, maraming salamat sa panonood ninyo at syempre maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers natin. Kahit ano pa kayo, kahit saan pa kayo, kahit mga basher pa kayo, basta subscribers natin yan. Maraming salamat sa inyo. At syempre, doon sa hindi pa nakapag-subscribe, pasuyo naman yung kulay pula dyan. Yan. Pindutin nyo lang yan. Kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong hindi nag-iingat.